Yung isa naming alaga mga kaprobinsya, hindi siya nakasurvive. Si Waki, nakasakit po siya. Noong una po, nakawala po siya dito. Hayaan lang namin siya sa labas. Pero napansin po namin na medyo matamlay yung ating alagang uwak. Kaya napakadali niyang nahuli at naibalik namin dito. Yun na po ang simula. Halos hindi na siya kumain. So ang nangyari po, hindi siya nakasurvive. Hinayaan lang sana namin siya sa labas nung nakawala siya. Binintayan lang namin na hindi siya makapunta doon sa ating mga alagang sisiyo, para hindi siya makadali ng sisiyo. Pero mura siya sa lugok ba? Yan. May pagkain lang siya, oh. Feeds, may tubig. Nilagyan din nila ng kuan. Niyog na niyog. Pero hanggang dyan lang siguro yung buhay niya. Nasa labas na sana siya. Kung kondisyon na yung katawan niya, hindi po namin yan maibalik dyan sa loob ng kulungan niya. Pero gasalukok na siya, matamlay na, parang manok ba or parang sisiw na halos hindi na gumalaw. Kaya dinampot namin at ibinalik namin sa kulungan. Ang diferensya lang, nagkasakit siya. Yung dumi niya parang dumi ng manok na may sakit, kulay puti. Basta sa Bisaya pa, mag-itinag puti, delikado na yan. Sayang. Wala nang maingay dito ng uwak at saka wala nang bumisita dito ng mga wild na uwak. Nung buhay pa siya dito, lalo na nung nasa labas siya, marami pong ibang uwak na pumunta dito. Medyo payat po siya. Yan talaga, basta magkasakit yung alaga natin, mamayat at saka patay po siya. So wala po tayong magawa mga kaprobinsya. Hanggang dyan lang yung buhay niya. May mga alaga pa naman tayong ibon dyan. Yung mga alaga natin na parakeets, ang sistema po nila, nagkainan sila. Yung iba, mamatay lang din. Yan, oh. Yung jaba natin, andyan lang. Tapos may bagong inakay, oh. Yan, hindi pa makalipad. Dumami na sana yung mga ibon natin dito, pero nag-aaway po sila minsan. Pag makakita sila na may dugo yung kasama nila, pagtulungan nila hanggang mamatay. Sa mga nakarang araw din mga kaprobinsya, yung mga isda natin na koi namatay dahil may nagtabas ng kahoy doon. Yung kahoy na kasay siguro yon. Tapos yung mga sudas andun sa tubig nakababad. At parang nalason yung mga koi natin dahil sa duga ng kahoy ba. Buti na lang yung mga tilapia natin, matibay yung resistensya, pati yung mga crayfish natin, hindi pa sila apektado. Pero yung mga koi natin, ubos sila. Yung tubig po ng sapa yung ginamit namin mga probinsya, nilagay namin dun sa koi pa natin para malakas yung source ng tubig natin. Kasi yung mga bukal natin ngayon dyan, humina lang yung tubig dahil sa matinding init. Pero nagkataon din na may nagtabas ng kahoy doon na hindi taga rito sa amin. Wala silang kalam-alam na yung tubig na galing doon ginamit natin dito. Yung mga big natin mga kaprobinsya, oh. Malapit na yung mawala, oh. Yan. Lahi lang to sa ating barako. Maliit lang para sa mga malalaking uo. Kasi nung ginawa to, maliit pa yung mga inhay natin dito. Pero kailangan pa yan i-adjust sakaling mawala yan. Pero kung sakaling lumaki pa ng gusto yung inhay natin, kailangan natin yang i-repair para hindi masyadong masikip. Yan, ito ang ating mga bait. 12 po. Hilog naman yung katawan nila. Tapos dito sa kabila, may natira pa. 1, 2, 3, 8. So, alagaan muna natin to. Saka natin ibinta kung panglitso na. Hindi pa namin to napurga. Purgahin pa namin to.
May dalawa na maliit oh. Yung isa mga kaprobinsya oh, yung pinadili namin ng gatas na komersya, humabol sa ihid. Yan. Lagaan muna natin to tapos ibenta na natin kung panglito na. Muntik na namin ito makalimutan na kailangan pa itong purgahin para tuloy-tuloy yung paglaki nila. Yung ating dumalaga na si Marites mga kaprobinsya, hindi pa siya naglandi. Yun po, may nagtabas naman ng kahoy doon mga kaprobinsya. Yan po ang dahilan kung bakit nadali yung mga kuy natin. Si Marites po nasa mga 21 siguro, 21 months na pala yung baka na si Marites. So malapit na itong maglandi siguro. Sana hindi ito magmana sa kanyang nanay na napakahirap kastahan. Hindi pa siya niregla. Magkaiba lang po yung mga kaprobinsya, yung native at saka mataas yung dugo or may pagka-hybrid na. Napakadali niya ng landi. Ngayon si Marites, malapit na siya mag 2 taon pero hindi pa siya naglandi. July po siya ipinanganak. So July, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Febrero, Marso, April. 9 months and 1 year. 21 months na siya. Kung lalaki lang mga kaprobinsya, tapos almost 2 years na, malaki na po basta lalaki. Pero yung babae, mas maliit yan compare sa lalaki. Pero yung isa nating Indo Brazil dyan na babae, mas matagal pa yun kay Marites. Tapos nasa 1 taon pa lang yung ating babae dyan na Indo Brazil. Kung pumunta dito yung technician mga kaprobinsya, balak natin na pa-check yung kanyang mattress. Ipakapa natin kung malaki na ba, kung pwede na ba siyang injikan ng hormones para pampalandi. Yan po ang gagawin natin, kasi nasa insaktong edad siya. 2 months from now or 3 months from now, kung hindi pa rin siya maglandi, ipa-check na natin siya ng technician, tapos paturukan natin ng pampalandi. Basta umabot na siya ng mga 2 taon. Pero ipacheck muna natin kung pwede ba. Baka maliit lang yung mattress niya or yung cervix ba, no? Sila po yung nakakaalam dyan kung ano yung tingnan nila. Malalaman po nila na pwede na pong pabuntisin yung ating baka or hindi. Ito po, pag mga anak to, mukha magandang klase naman yung anak niya. Yung una niyang anak mga kaprobinsya, na si Bitas lang yung nakakasta, medyo gwapo na nga, upgrade na. Ayun po na si Limer. Sana lalaki yung kanyang anak para ibinta lang natin or ipatining. Kasi may mga babae naman tayo dyan na mga magandang klase, mga anak po sa ating mga baka dyan na si Bata, at yung anak po sa ating isang baka na galing sa Dawis, yung white Brahma natin. Si Limer mga kaprobinsya, oh, mahina na siyang kumasta, hindi sa katulad ni Palo. Palo po, grabe. Pero si Limer, pagkasay natin tapos wala sa oras, ayaw niyang kumasta. Tapos matagal pa kumasta. Kailangan namin maghintay ng mga 1 oras bago siya sumampa. Noong una mga kaprobinsya, nung naglandi si Winay, napakatagal din niyang kumasta.
sumuko na nga kami. Nag-contact agad tayo ng technician. Tapos ganoon din ang nangyari. Yung technician busy. Parang sa mga time na yon, nasa kwan sila, nasa dagat. Hindi siya nakapunta. So balik naman kami ulit kay Limer. Nagtiyaga kami na maghintay kung kailan siya kumasta hanggang nakakasta siya. Natamaan niya ng dalawang beses si Queen Ay. Isa sa hapon at saka isa sa umaga. Pero yung isa, si Bitang, hindi niya nakastahan. Kasi nung naglandi siya, wala kami dito. Wala kami si Jojo. So sila lang ang naiwan dito. At hindi pa nila hinanapan agad ng paraan para makasahan kasi nagpatay-patayan yan. Malaki na si Rigor, oh. Malapad na yung kanyang katawan. Yung katawan niya mga kaprobinsya, parang turo na siya. Parang turo na si Rigor. December pa yung target natin. Sana lang. Sana hindi bumaba yung presyo ng mga baka ba. Kasi patuloy pa yung gira. Hindi alam kung ano yung mangyayari sa sunod na mga araw o sunod na mga buwan. Pag lumapit ako dito mga kaprobinsya, si Rigor, akalain niya agad na palabasin natin siya. Pero wag muna, Gor. Sa sunod ka na lumabas, ha? Balak po natin na yung isa nating kubo doon na andon, ipasok natin doon sa may bakod. So kung maging dalawa na yung kubo natin dyan sa may bakod, subukan namin yan na pagtulungan, kayungan na ba, ilipat doon. Wala nang gamit yung kubo na yan mga kaprobinsya. Ito po. Ito po. Pagtulungan lang namin, ilipat namin doon. Gusto pa yung kubo na to, matibay pa, oh. Ilipat natin doon para dalawa na yung kubo natin. At saka pag may mga maliliit tayong baka, pwede lang sila dyan sa loob. Naka-free range na. Tapos pag magkaipon tayo, pag masira yung mga bako nila dyan, pwede natin yan palitan ng bakal. Mas maganda yung bakal mga kaprobinsya. Yan po ang gawin natin. Yung mga maliliit, yung mga bagong walay, yung mga 5 to 10 months, dyan na natin ilagay. Tapos pag malaki na, tsaka natin ilipat doon sa kulungan. Wala nang laman yung ating kwan dito. Tangki. Pero pwede pa naman to lagyan ng isda na tilapia. Habang nakatingin tayo sa ating pan dito mga kaprobinsya, masakit yung puso ko kasi wala na yung koy natin. May nakita ako na isa, dalawa. May nakasurvive pala dito sa ating mga koy. Dalawa yung napansin natin. Hayaan na natin sila dyan. Pero yung mga malalaki, yan, isa. Tapos pukang may color yellow. Oh, dalawa. Sos. Sila yung nakasurvive. Dalawa lang ang nakasurvive. Pangatlo yung na-rescue namin dito. Na isa dito namin nilagay, oh. Yan. Dumami na yung mga tilapia natin, ah. Mga malalaki na yung isda natin. Buti lang hindi namatay yung mga tilapia natin dito. Tingnan natin kung ilan yung toy na kumain sa feeds natin ngayon. Ilang feeds yung natira. Dalawa lang mga kaprobinsya, oh. Dalawa lang yung nakasurvive. Sayang na sayang. Pero okay lang.
Ganun talaga yung pag-alaga ng may buhay. Yung mga malalaki pa natin ako yung na-damage. Noong una po, kinain sila ng ibon. Marami din yung nakain ng ibon. Dito may mga tilapia din. Kaya pala hindi dumami yung asulan namin dyan mga kaprobinsya. Oh. Kasi may mga tilapia pala dito. Mga maliliit pa lang. Dito po maraming crayfish. Crayfish at saka tilapia. Mas malaki yung tilapia dun sa kabila kumpara dito. Maraming fingerlings oh. Kawawa yung tanim namin ng sibuyas oh. Marami sana kami tinanim dito mga kaprobinsya na sibuyas. At nilagyan namin ng vermicast. Yan. Ang problema, kinaykay ng manok. Kaya namatay yung ibang sibuyas natin. So ngayon, ilipat natin yan. Ilipat natin yan sa palanggana. Subukan natin na paramihin yung sibuyas na yan. May napansin ako doon. May baldi tayo doon. Yun po ang gamitin natin. Baldi na may butas dun sa may kulungan ng baboy. Yung anak ni Kwan oh. Anak ni Marimar. Yung sa wet naman yan. Mga future natin na inahin dito. Yung iba dito relax na kaya sila. Naghihintay lang ang pagkain lang. Walang stress yung mga baka natin na nasa loob ng bakod. Taniman natin ito ng sibuyas. Napapasil po natin mga kaprobinsya. Kaya yung sibuyas sa nilagay natin na vermicast. Pero nasira lang yung iba. Kasi kinaykay ng manok. Ito hindi ito madaling makaykay ng manok kasi balde. Ito po yung paramihin natin oh. Maraming mga vermiworm oh. Inagis natin sa mga tilapia yung mga wati na nakuha natin. Yung mga wati po ang dahilan kung bakit kinaykay ng manok. Yung ating tinanim dito.
Mas maganda dito mga kaprobinsya, dali lang paglinis pa. Pag may mga damo, dali lang tanggalan ng damo. Paramihin natin to. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Gulay. May kanin. May bulad. May ginamos din. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Pero po kabantay daw nga pula man ito puro tanan. Ay marag celebration ba? Sa bata daw. Ha. Wala pa. Wala pa ma kuan di ay. Yun po ultrasound na to. Pilot dahil. Ay, hindi na sa pilot daw. Ayun ang pilot. Agalan. Hindi ka buot po. Hindi ka buot. Naman ay baboy na to utal eh. Sabi ng kulay baboy na. Naisa ko na baboy. Dahil sa baboy na. Ang bubulat dito. Horror siya. Asa po to gipahilot daw? Diyan sa baryo naman po. Kailang mga Anong gipahilot mo kuno po? kurang ka. Buot. Pilot. Kaukal. Wala man na siya. Wala na. Pacheck ka, aning ultrasound, prenatal, muna na pahilot ka na, bros, wala ka sakit. Di ba do? Pila na nakabulan ko. Ipito na rin lang. Ay, ultrasound naman na. Saan? Wala mo kunin sa sentro pa-ultrasound na. Naman ay, kuan. Parang na. Pero ka pa prenatal mo? Sige. May nang umabot ni nuno din sa akin. Wala ito kubok mo magwara na eh. Tata. Ragdungan na niya ito tinata. Ado ha? Duha to? Tungkod na? Sungkot? Minyo, anong mayab lain tong sa? Mga bata ba? Wala sila makasatupot. Wala na. Kasi wala na ibana. Wala. Wala na ibana ba? Bulag guys. So, Domingo pa kunos. Lulo makakaas. Aha. Pizza di sini bili ba eh. Nah, ito. So, saluha kasi mana ilahan bak bihat bakay dito. Saluha kasi mana sa. Dito. Sudah guys. Tuh, hari guys. Itong to ni pa lagaw. Ano ni sa? Domingo. Ito karon minggo ha. Ah. Ayahan mo yung trabaho na may ano. Pero binta harap ko na magbantuan na rin makabalo po pag nangyay dili pa kanon ba. Pero manungkol lagi ako no kira. Bain. Punta magkatos lang purod sa una. Dudo. Punta niyo kayo tuhan doon. Kaya na ito lang. Dili magkadugo. Abot na sila duha dito sa babaw ah. Tumot na yan nila tumbong ah. Gaya ang
Ato na niya. Oo, mag-abal mo nono. Di ang service mo ron. Saan mo nito? Focus dahil sa mga. Bago ka mangingitan sila. Bago mangingitan ang linggo liay. Ang linggo. Sakto to bahala ko to. Tala ang linggo. Layo ng ngawan kanila. Tara dyan pa nga. Mukdungan. Ada. Ate ko kaya. Pati ginaan mo sa bahay? Ha? Hindi na mga pinintaro. Nagsaramang Nga lang yung dali yung katulog. Hindi yung katulog mo din ta. Hindi ito mga pera. Dali mo tulog bitan mata. Di ba tigda katulog kung mo to? Wala, oy, sakto. Tulugon ba? Nang dai-dai dog-dogan kasi wala naman na bahan. Wala nakalaban dong.